with, bakit po ba natin kailangan i-process ang isda? So why do we need to process fish? So fish processing is a way of preserving fish and at the same time improving their quality. Kasi alam naman po natin, pag hinayaan lang natin yung isda natin sa banyera or sa mesa na nakabuyang-yang, agad-agad po itong mapapanis or mabibilasa. So kaya nagkaroon tayo ng fish processing technologies. So ito po ay ang mga chilling and freezing, smoking, thermal processing, pwedeng canning ito or bottling, and then drying, pwedeng split, pwedeng dried, and then sa salting, and then may fermentation tayo, tsaka may value-added products. So again po, natapos na natin itong salting, yung fermentation, yung drying, tsaka yung thermal processing. So ngayon, nagpo-focus lang tayo sa smoking. So sa smoking, by definition, according sa Codex standard natin, it is a process of treating fish by exposing it to smoke from smoldering wood or plant materials. So this process is usually characterized by an integrated combination of salting, drying, heating, and smoking steps in a smoking chamber. So ang smoking methods natin, meron tayong dalawa. May cold smoking, tsaka hot smoking. So ang pinagkaiba lang naman ng dalawang to is yung time and temperature or exposure time tsaka temperature ng smoking natin. So for the cold smoking, ang usual na ginagamit na temperature dito ay below 30 degrees Celsius and usually nagre-range siya sa 1 day to 5 days exposure time for the fish to undergo. And then sa hot smoking naman, which we will discuss here in the webinar, is nag-i-involve siya ng temperature na usually mga 70 to 90 degrees Celsius for about 20 minutes or depende sa isda natin hanggang sa ma-achieve natin yung golden brown na color. Okay. So ang tawag natin sa product natin pag nag-undergo siya ng smoking is smoked fish. So pwede itong mag-exist as whole smoked fish, ibig sabihin buong buo siya. So usually applicable ito sa mga maliliit nating isda or usually sa mga bangus. And then split smoked fish, ito po yung mga dinadaing natin na isda. So usually ito naman sa mga medyo medium to large or extra large na size naman ng isda to. So usually tinatanggalan ito, eviscerated ito para matanggal natin yung mga hasang tsaka yung apple niya para maiwasan natin yung pagpait ng smoked fish natin. Next is yung fillet. So ito naman yung sobrang lalaki na isda. Usually pinifillet na natin ito. So what are the processes involved sa smoked fish processing? So pwede itong mag-involve ng salting or drying. So ito yung process wherein nagda-dry salt tayo or pwedeng binababad natin siya sa brine solution or sa solution kung saan merong asin. So tubig tapos asin. So this provides salty flavor doon sa product natin. Next is yung heat treatment or ito yung skill step natin. Dito yung cooking na nangyayari. So ang purpose nito ay para mapatay natin yung mga mikrobyo or ma-inactivate natin yung mga enzyme na makakapagpapanis sa ating isda. Okay? So next naman is yung surface drying. Sa surface drying naman, ginagawa ito para sa partial removal ng moisture content. So ito din yung didictate kung gaano ka-glossy or kung gaano kaganda, ka-smooth yung surface ng isda natin. Okay? And then, yung final, yung heart talaga ng smoked fish processing natin is of course yung smoking. So sa smoking naman, ito yung nag-i-impart ng gusto nating lasa, yung smoky flavor. Saka ito yung nag-i-impart ng golden brown or yellow-orange na color doon sa fish natin. Okay? So next, dito makikita nyo yung general process flow.
ng hot smoke fish processing. So, dito, after natin ma-receive yung raw material, pwede kasi ang raw material natin ay frozen. So, mag-undergo muna siya ng thawing, then washing. So, kung fresh naman, diretso na tayo sa washing. And then, yung next step is depende sa kung ano yung gusto natin klase ng smoked fish. So, pwedeng magkaroon tayo ng splitting, evisceration, filling, and cleaning. Pwede ding evisceration and cleaning lang. And pwede din na wala tayong gagawin, no evisceration process. And then, after that, pwedeng tatlo yung pwede niyang puntahan. So, pwedeng brining and then drying. Pwedeng brining lang. And then, pwedeng diretso na sa drying. And then, after that, cooking. And then, rinsing, drying. Pwede po itong wala. And then, smoking. And then, cooling and packaging. So first, bago tayo mag-umpisa sa step-by-step process natin, kailangan muna natin i-ready lahat-lahat ng gagamitin natin. So supplies man yan, materials man yan, equipment man yan, or instruments man yan. So for the cleaning tsaka hygiene materials, we have to prepare our hand soap, bleach and chlorine solution, paper towel, face mask, apron, 70% alcohol, potable water, and hairnet. So for our raw materials, we have to prepare our fish. Of course, dapat yung fresh fish pa. And then potable water, and then salt. So preferably, ang mas magandang gamitin is yung iodized salt. So next is for our processing equipment and instruments. We have to prepare our smokehouse and wood shavings or sawdust, wok and stove, weighing scale, salinometer, and our cabinet layer. For the processing utensils, we have to prepare our brining tank, ladle, chopping board and knife, colander, scissor, and basin. For our packaging equipment and supplies, we can use either of the following lang po ha. So we can use vacuum packaging machine or impulse sealer or band sealer. And then our packaging material can be PE or nylon PE bags. And then we should not forget our weighing scale. So gentle reminders lang po. So sa pag-process natin, remember, hindi dapat natin kalimutan yung GMP or yung good manufacturing practices natin. So ang pinaka-importante talaga dyan na hindi dapat natin makaligtaan is yung wearing and clean and proper uniform. So next is yung cleaning and disinfecting our working areas. And of course, our food contact surfaces, so such as equipment at utensils. So, siguro naman alam na po natin kung paano ang cleaning at disinfecting, no? So, sa cleaning, nire-remove lang natin yung dirt, wina-wash with soap and water, saka nire-rinse, and then, i-disinfect natin ito using our chlorine or bleach solution. So, sa pag-prepare naman nun, isang kutsara lang ng bleach solution, yung commercially available, pero dapat be sure na hindi ito scented. Ilalagay lang po ito sa isang galon ng tubig. And then, yun na yung rinse natin, ipanglilinis natin sa area natin or sa food contact surfaces natin. Okay? So, next is sa receiving naman ng isda. Dapat pagka-receive natin ng isda or pag binili natin yung isda, dapat good condition ito, sound and wholesome fish. So, ibig sabihin nito, fit for human consumption siya. So, para malaman natin na okay ang quality ng fresh fish natin, we have to check its scales. So, dapat intact pa yung kaliskis niya. Hindi pa siya natatanggal agad-agad. So, next is yung shiny and bright skin and color. Next, transparent, clear, bright eyes. Not sunken or wrinkled. So, ibig sabihin, dapat hindi haggard yung isda natin. So, ayan, joke po yun ha. Next is, dapat may bright red gills ito.
Next, firm and elastic flesh. Tapos, dapat pag pinisil natin yung isda, agad-agad babalik din ito sa kung ano yung form niya. So, hindi siya nagkakaroon ng maraming dimples pag pinipisil natin. So, next, may fresh na amoy. Tapos, sa exterior, tsaka sa may gills niya. Next is clear and fused lime on skin. So, yan po. Yan. So, for the step 1 ng smoked fish processing natin, so washing, splitting, and evisceration or gutting. So, kung buong smoked fish ang gagawin natin, washing lang po siya. And then, kung gusto natin eviscerated, tatanggalin yung mga hasang niya, mga abdo niya, dun po magti-take place yung gutting and evisceration na process. And then, kung gusto natin dinaing siya, splitting tayo dyan, and then deboning kung gusto natin na debone siya or fillet. So, tatanggalin lang natin, gagawin lang natin siyang skinless saka boneless. Okay? So, next step. So, sa ITDI, we do drying right after washing ng isda. So, sino-surface dry namin ito ng 45 to 50 degrees Celsius for 1 hour. So, ang gamit namin dito ay mechanical dryer. Pero in case naman po na wala tayong mechanical dryer, we can do sun drying. So, usually, sinasun dry natin ito, binababad natin siya sa init ng araw ng mga halos 45 minutes hanggang sa matuyo yung surface ng isda natin. So, from 45 minutes and above. Okay? So, this is to maintain the intact structure of the fish prior to cooking. So, halimbawa, lalo na kung dinigat natin ito or nag-undergo ito ng evisceration process or splitting or filleting man yan. So, usually kasi ang nangyayari dyan, nagkakandalasog-lasog yung isda. So, in order na ma-retain natin yung structure nito, we have to do drying first bago i-cook yung isda natin. So, next is yung cooking. So, ilalagay na natin ngayon yung isda doon sa boiling brine solution natin. So, yun na po yung cooking natin. So, usually, ang cooking natin ay above 100 degrees Celsius at 3 to 20 minutes. So, nagbabari ito depende sa liit or sa laki ng isda. Kapag yung mga maliliit na GG or yung galonggong or basta yung mga maliliit nating isda, usually 3 to 5 minutes kaya na yung cooking, okay na. Pero kapag mga malalaki, yung isda nakakapal, we have to cook it for 20 minutes or mas mataas pa, mas mahaba pa yung cooking time para ma-make sure natin na maluto talaga hanggang loob ng isda. Okay? So, for the brine solution, we use 20 to 25% na brine solution. So, paano mag-prepare ng brine solution? So, sa 20%, we have to have 1 part of salt and then 4 parts of water. Sa 25%, 1 part of salt and 3 parts of water. So, may note ako dito sa baba kung nakikita nyo. Doon sa mga process na nag-i-involve ng brining bago i-cook, dapat hindi natin ginagamit yung soaking brine natin papunta sa cooking. Dapat separate ito. Hindi din natin pwedeng gamitin yung cooking brine natin as brining, as soaking brine. So, ibig sabihin, dapat may kanya-kanyang solution for brining or soaking, kanya-kanyang solution for cooking naman na brine solution. So, kasi mag-i-impart ito sa lasa ng isda. Magkakaroon ng changes sa lasa ng isda. At saka yung salinity din, sinok natin, nakukoncentrate siya. So, magiging iba na yung percent ng brine solution na yun. So, hindi na siya magiging uniform all throughout. Okay? So, kanina pa ako nagsasabi ng brine. So, ano nga ba yung brine? Ito yung, again, yung asin na nakalagay sa tubig. So, pinanaw. So, ito yung solution na mangyayari. And then, itong brine na to, nami-measure natin yung tapang niya
yung sipa niya using salt refractometer or digital salt meter or salinometer. Okay? Itong salinometer, ito yung pinakamura natin pwedeng mabili. So, ang bili namin dito sa Metro Manila, around 150 to 350 or basta below 500. And then itong digital salt meter at salt refractometer, usually naglalaro ito sa around 1,000 and above. So mabibili naman ito sa mga dakila, sa Yana Commodities, at sa iba pang mga suppliers natin. So hindi lang naman silang dalawa. Actually marami pang ibang nagbibenta nito. We can even purchase it online. Okay? The next step is rinsing. So bakit nga ba may rinsing muna after natin ma-cook bago siya i-smoke? Kasi sa cooking, pwede kasing pagkahango natin ng isda, may mga matitirang mga saturated salt dun sa surface ng isda. So, ibig sabihin, kapag natuyunan ito or kapag na-smoke natin siya, pwedeng tumigas ito at maging crystal ulit. So, hindi na magiging smooth yung surface ng isda natin. So, yun. So, kapag split type yung ginagawa natin smoke fish, yung pag-lay natin ng isda sa trays is dapat yung skin yung may contact sa drying trays natin or sa trays natin. And then kung whole fish, dapat naka-lay flat siya sa trays, hindi yung nakatayo yung isda. Okay? So, lay flat siya. Okay? So again, ito sa note natin, makikita nyo sa baba, ang failure to rinse will result in salt crystals formation on the surface of the product. So, hindi magiging maganda yung smoke fish natin. So, next step is yung drying. So, again, isa surface dry natin siya, 45 to 50 degrees Celsius for 1 hour. But of course, again, pwede sun drying, 45 minutes and above. And then, so this step naman, drying step, will allow the formation of glossy pellicle on the surface of the fish. Okay? Tapos itong pellicles na to, ito yung magre-retain yung moisture ng salt na na-absorb niya during cooking. Tapos ito din yung magpapasmoothen ng surface ng isda natin. Okay? Next step, so smoking. So ito na. So kung makikita nyo po yung smokehouse natin dyan, mistisa na po. So yan po ay yan yung accredited na or GMP compliant na klase ng smokehouse. So stainless steel po yan, lahat ng food contact surface niya ay stainless steel. So usually nagte-take place yung smoking natin dyan ng mga around 20 minutes and above or until ma-achieve natin yung kulay or yung endpoint ng smoking na golden brown, yung color. And then yung smoking natin dyan is around 70 to 90 degrees Celsius. So yun yung dapat na temperature na ma-achieve natin doon sa loob ng smoking chamber. Okay? And then para ma-make sure natin na na-attain niya yung tamang temperature, dapat magkaroon tayo ng thermometer sa loob or naka-display yung temperature ng chamber doon sa na nakikita natin sa labas ng smokehouse. So, ang tawag dyan sa thermometer na yan ay dial thermometer. So, dapat i-make sure din natin na calibrated ito. Okay? So, next, ito yung mga types of smokehouse natin na currently ginagamit natin sa day-to-day na processing natin ng smoked fish. We have drum type. So usually, ginagamit ito sa Malabon, saka sa Bataan area. Sa mga nabisita lang namin to yung mga mababanggit ko po. And then, sa pilon type, usually ginagamit ito sa Dalahican, Quezon, yung napuntahan namin. And then, yung concrete type, ginagamit ito somewhere sa areas din. May area sa Bataan, Cavite, tsaka sa Calbayog, Samar. So, again, ito yung mga existing na natin. And we hope
na sana mag-upgrade tayo doon sa mga GMP compliant natin na smokehouse. Pwedeng maging mechanical ito or pwedeng digital na smokehouse. Kasi ito, hindi pa siya GMP compliant kasi supposedly lahat ng food contact surfaces or lahat ng ginagamit natin sa food is made of stainless steel. Okay? So next, sa smoking material. So ano nga bang ginagamit natin para mag-usok para dun sa smokehouse natin? So we can use wood shavings, sawdust, or wood chips. And ang recommended namin is ang gamitin natin ay hardwood material. So ito yung mga iilan sa mga hardwoods na nagamit na natin. So Palochina, Nara, Almasiga, oak, and maple. And then usually nabibili ito sa mga sash factory. And minsan binibigay lang, minsan nabibili siya around 100 to 250 per sack. Okay? So hardwood po. Kasi yung hardwood, may mga studies na nagsasabi na ito po yung may cleanest na smoke na napoproduce. So ibig sabihin, yung contamination sa product galing doon sa smoke is nalilesen or halos minimal. Halos wala. Okay? So next step, cooling. So ikukul natin agad after smoking. So immediately yan to room temperature. Hindi natin siya pwedeng i-cool ng matagal kasi pwede itong mag-promote ng growth ng microorganism. So dapat well ventilated yung area natin. So para ang ano ng hangin mabilis. Saka dry air siya. Hindi siya pwedeng moist or kulob yung area. Okay? So next step, sorting and packaging. So sort na natin yung okay na mga isda, yung mga smoked fish. Yung hindi nalasog, hindi nagulubot or any defects. And then dapat prior to packing, dapat na make sure natin na hindi na mainit yung isda. Kasi kapag naipack natin ito, accidentally or intentionally, napack natin siya ng mainit pa, pwede itong mag-cause ng mold growth saka pagkapanis ng smoked fish natin. So, mapapansin nyo may molds na tutubo or mangangasim yung isda natin. Okay? So, next, storage. So, according sa studies na nagawa namin, so, ang frozen temp in 10 degrees Celsius, usually nagtatagal yung smoked fish namin in 5 to 6 months. And then sa chilled, 3 to 5 degrees Celsius, 8 to 10 days yung shelf life niya or yung buhay ng smoked fish natin. And then sa room temp, 28 to 30 degrees Celsius, usually maximum na niya 2 days. Actually, may iba pa na hindi na siya okay. Nagpo-produce na siya ng slime. Yung parang sa, alam mo yung hotdog. Di ba pag na-freeze to yung hotdog natin, ano siya, nag-i-slimy. So, yun, naglalaway. So, parang ganun na po yung texture niya. Kapag matagal siyang nahayaan lang sa room temperature. Pero again, itong mga nakikita nyo is dependent ito sa formulation, sa process, sa packaging, saka sa storage condition. Ito po ay based lamang doon sa nagawa namin. So, pwedeng sa gawa nyo, iba, sa gawa nila, iba. Okay? So, kaya dapat ang shelf life, dinidetermine ito according sa commodity, sa package commodity ng kada manufacturer. Hindi siya pwedeng uniform sa lahat ng gumagawa ng smoky. Okay? So next, so ano nga ba ang characteristics ng magandang quality ng hot smoked fish? So ito ay golden brown ng color, smooth and glossy, may smoky odor, saka firm yung flesh. Okay? So ito, paano naman malalaman na defective or spoiled yung smoked fish? So magkakaroon ito ng flakiness. So nagbabakbak na, ano na siya, crumbly na yung smoked fish natin, hindi na siya firm, hindi na maganda yung
flesh niya. Next is yung dehydration. So, ano na, tuyot na yung smoked fish natin. Next, rancidity, maanta na. Mold growth, may nakikita na tayong molds na nag-grow, especially sa surface. Usually, nakikita natin yung sa surface. Next is yung putrefaction or souring. So, ano na, masangsang na yung amoy niya or maasim na yung amoy. Slime development. So, yan na, naglalaway na rin siya. Saka insect infestation. So, makikita na natin na may mga insekto na sa paligid niya or may mga uod-uod na or anything. Okay? So, next. So, makapapatanong tayo, magkano kaya yung aabutin kapag nag-invest ako sa ganitong technology? So, according sa aming Technological Services Division, sa Business Opportunity Plan Summary, ang investment cost ay around 1.9 million. So, ang return of investment ay 98% and payback period is in 2 years, mababawi na ito. Pero again, itong values na nakikita nyo sa screen ay nakadepende or based lamang ito sa kung anong meron kami dito sa DOST, sa ITBI. And ito yung mga basis niya lang. So, ang raw material, packaging material, saka yung utilities, saka yung labor or yung manpower namin, which is dalawa lang. Pero, mababago ito, depende sa kung ano kasi yung meron na kayo, merong existing na. So, kung gusto po natin na mag-discuss regarding dito, na naka-tailor fit talaga sa inyo, you can always reach us. Okay? So, pwede natin itong pag-usapan and magpa-compute talaga ng according sa kung ano yung meron kayo. Okay?